Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap. Yan ang patotoo o nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa balcony, yung nasa labas dyan, kaway naman po, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa orchestra, yung nasa gilid, magandang umaga. Oh, magandang umaga, punong-puno. Oh, magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa kani-kanilang mga tahanan na nagsisimba via online. Sa lahat na nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Unang araw ng simbang gabi o Misa de Gallo. Lahat po kayo ay kasama sa banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Misa de Gallo. Punong-puno tayo. Puno tayo. No? Ganito pa rin kaya hanggang huli. Isang karakter ng Adbyento ang ipinapakilala sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Itong karakter na ito ay maituturing na bida, pero hindi bida-bida. May kilala po ba kayong bida-bida? Yung bida-bida, hindi yan totoong bida. Di ba? Ang totoong bida, hindi nagpapabida. Ito yung karakter na pinapakita at ipinapakilala sa atin. Isang bida, pero hindi bida-bida. Siya ay nauna pero hindi mapanguna. Siya ay walang iba kundi si Juan Bautista. Kita nyo naman, nandito sa ating harapan ang isang imahe. Siya si Juan Bautista. Sabihin nyo nga po, Juan Bautista. Si Juan Bautista, bida kung maituturing. Ngunit, ang kanyang ibinibida ay hindi ang kanyang sarili, kundi si Jesus. Kaya naman ayon kay Jesus, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Si Juan ay nagsilbing liwanag, ngunit hindi siya ang ilaw. Uulitin ko po, si Juan ang nagsilbing liwanag, ngunit hindi siya ang ilaw. Nakikita nyo ba yung mga ilaw natin dito sa simbahan? Kagabi, sinindihan natin. May liwanag ang ilaw, pero ang liwanag, hindi siya ang ilaw. Maliwanag ba yon? Nagets nyo ba yon? Nagbibigay siya ng liwanag pero hindi siya ang ilaw.
Nangangaral man siya, ngunit hindi sa kanya galing ang aral. Para mas malinaw, parang ganon. Nangangaral, pero hindi galing sa kanya ang aral. At lahat ng nagawa ni Juan ay hindi dahil sa kanyang sarili lang nagawa, kundi dahil sa gawa ng Diyos. Ang kanyang aral, hindi sa kanya, kundi sa Diyos. Kaya siya man ay liwanag, hindi siya ang ilaw. Kaya nga, lahat ito nagawa ni Juan dahil kilala niya kung sino siya. Alam niya ang kanyang lugar. Alam niya ang kanyang kasinuhan at kahit kailan hindi siya nagpanggap. Akala ng tao siya ang Mesiyas, pero alam niyang hindi siya ang Mesiyas. Mayroong Mesiyas, mayroong paparating at hindi siya yung dadating. Ngayong darating na Pasko, naway katulad ni Juan, alam natin ang ating kasinuhan. Hindi tayo ang bida. Kaya huwag tayong bida-bida. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang bida-bida. Magandang paalala ito. Magandang paalala ito sa atin ngayong darating na Pasko, na ang Pasko ay hindi tungkol sa atin. Kaya hindi iikot ang Pasko sa atin. Ibig sabihin, kahit wala tayong bonus, may Pasko. May bonus na ba kayo? May trabaho po ba? O ano iniintay? Ito mga to talaga. No? Ganun eh. Oh? Wala mang handa, hindi ito ang dahilan para hindi magdiwang ng Pasko. Yun ang magandang paalala sa atin. May Pasko dahil may Diyos. At hindi dahil sa atin iikot ang Pasko. Marami sa atin, pinapaikot ang Pasko sa sarili. No? Anong ibig sabihin nun? Yung nakiki-Christmas party, may bagong damit, nakatanggap ng 13th month pay, pero hindi nagsimba. Hello. Yung mga nasa barangay, naririnig niyo po ba ako? Mga nakatanggap, mga nakikipasko, mga nakiki-Christmas party, pero hindi nagsisimba. Yan ang mga bida-bida ng Pasko. Oh, ang bida, hindi tayo. Ang bida, sino? Si Jesus. Si Jesus ang bida dahil siya ang kahulugan ng Pasko. Ito ang nakakalimutan natin kapag dumarating ang Pasko. Ang akala natin, ito ay tungkol sa atin. Kaya nga, kapag walang handa, parang hindi masaya ang Pasko. Kapag walang bonus, malungkot tayo. At umaasa tayong may regalo kapag Pasko. Ang tanong, birthday mo? Pakitanong nga sa katabi, birthday mo? Bakit ka nag-iintay ng regalo? Birthday niyo po? Ha? Pero tingnan nyo, di ba? Ang nag-iintay ng regalo, tayo. Sino bang may kaarawan? Si Jesus. Sinong dapat regaluhan? Oh, namaliwanag yan, ha? Yung mga inaanak ko, narinig nyo yon? Ang galing talaga ni Father lumusot, no? Pero, di ba, oo, nagbibigayan tayo. Dahil ito'y panahon ng pagbibigayan. Dahil mayroong Diyos na nagbigay. Pero, may matanggap o wala, may Pasko. Dahil may Diyos na isinilang. Ang malungkot, may natanggap ka ngayong Pasko, pero wala kang Diyos. Ang malungkot, mayroon kang hamon ngayong Pasko, pero wala kang Diyos. Ang malungkot, may bago kang damit, pero hindi mo man lang isinimba.
yan ang malungkot na kwento. Dahil pinaikot mo ang Pasko sa sarili mo. Mga kapatid, ang Pasko ay kaarawan ni Kristo. Hindi ito pagdiriwang tungkol sa atin, bagamat ito ay para sa atin. Uulitin ko po, ang Pasko ay pagdiriwang, hindi tungkol sa atin, bagamat ito'y para sa atin. Si Jesus ang tunay na bida ng Pasko at hindi tayo. Kaya maghahanda at sasalubong tayo dahil si Jesus pa rin ang dahilan ng Pasko. Amen? Amen. Ang Pasko ay hindi tungkol sa atin. Ito ay kaarawan ni Kristo. Kaya't magandang tanong, ano ang ireregalo ko? Bago ka humiling, itanong mo sa sarili mo, ano ang ireregalo ko kay Kristo ngayong Pasko? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko palaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.